Heads up, girl. Nandito tayo para magsaya. Itigil mo na yung drama mo. Mahinang natawa si Chara sa sinabing yon ng kaibigan niyang si Becca. Narito kasi sila sa bar para panandalian munang makalimutan ni Chara ang problema sa magulang. Paano ba naman kasi gusto siyang ipakasal ng mga ito sa taong hindi niya naman mahal para lang maisalba ang kumpanya nila. Sorry kung masyado kong madrama. Umiirap na saad ni Chara. Natawa naman doon ang kaibigan saka siya hinila sa gitna ng dance floor. Samantala, habang nasa kalagitnaan sila ng pagsasayaw ay may isang lalaking lumapit sa kanya. Nakisayaw ito sa dalaga at pumayag naman doon si Chara. Noong una ay wala pa itong problema sa kanya hanggang sa naging madikit ang lalaki at unti-unti na siyang hinihipuan dahilan para itulak niya ang lalaki. How dare you? Salubong ang kilay na saad niya sa lalaki, pero sadyang makulit ang lalaki at mas lumapit pa ito sa kanya. Huwag ka nang pakipot. Alam kong gusto mo rin to. Saad ng lalaki, saka mahigpit nang hinawakan si Chara. Pero mabilis na nagpumiglas ang dalaga. Don't touch me! I have a boyfriend! Saad ni Chara, saka muling tinulak ang lalaki. Boyfriend? Where? Bakit hindi mo siya kasama? Mahigpit nang isinara ni Chara ang kamao nito dahil sa pagkainis sa lalaki. Gusto niyang humingi ng tulong sa kaibigan pero abala na ito na nakikipagsayaw sa grupo ng mga kababaihan at hindi na siya napapansin pa. Hindi rin naman kasi totoong may boyfriend siya. Sinabi niya lang yon para layuan siya ng lalaki. Hey babe, anong nangyayari? Hanggang sa isang matipunong braso ng lalaki ang pumulupot na lang bigla sa bewang ni Chara. At bahagya itong binulungan. If you wanna get out from him, get along with me. Matapos ibulong yon ng lalaking bigla na lang tumabi sa kanya, ay mahina itong tumawa na kunyari ay may malanding binulong sa dalaga. Kanina niya pa ako binabastos. Please, get rid of him for me, babe. Malambing din na sakay ni Chara sa ginawang palabas ng lalaki. Sa kabilang banda ay namutla naman ang lalaking nambastos kay Chara para itong takot na takot nang makita ang lalaking katabi ng dalaga. Sorry, Mr. Ventura. I didn't know that you have a girlfriend. Tila takot na hingi ng paumanhin ng lalaki. Get out if you still want to see the sunrise. Maotoridad na utos ng lalaking tinawag na Mr. Ventura, saka nagmamadali namang tumakbo ang lalaking nambastos kay Chara. Napabuga naman ng hangin ang dalaga nang wala na ang lalaki, saka nito hinarap si Mr. Ventura. Thanks, Mr. Ventura. Saka binigyan ng tipid ng ngiti ang lalaki. That's too formal. Tawagin mo na lang akong Troy. Saad ng lalaki. Pansin din ni Chara na nakainom ito dahil sa namumungay niyang mga mata pero mukha pa naman siyang matinong kausap. Alright, Troy. What do you want? My treat. Kaswal na saad ng dalaga. Bilang pasasalamat na rin kay Troy ay gusto niya itong masuklian kahit papaano. A simple kiss would do. Nanlaki ang mga mata ni Chara sa sinabing yon ni Troy. What? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ngumisi naman ng bahagya si Troy saka mas inilapit pa nito ang mukha kay Chara. Wala nang libre ngayon. Saad pa niya na para bang hinahamon ang dalaga. Napairap na lang si Chara. Naaninagan niya na kasi ang mukha ng lalaki at swerte niya dahil gwapo ang lalaking tumulong sa kanya. Hindi na mabigat para halikan nito ang lalaki bilang pasasalamat. Walang ano-ano'y bigla na lang hinila ni Chara ang batok ng lalaki palapit sa kanya, saka nito hinalikan si Troy.
Ngunit hindi yon nagtapos doon dahil mabilis na pinalalim ng lalaki ang halikan nilang dalawa, dahilan para mataranta si Chara. Pero hindi niya magawang magpumiglas hanggang sa napansin sila ng mga tao roon at bahagya silang pinalibutan habang kinakantsawan. Gustuhin man niyang humiwalay ay nababahala siyang baka makita siya ng kaibigan. Kaya naman, nang tumigil ang kanilang halikan ay itinago ni Chara ang mukha nito sa leeg ni Troy. Ilayo mo ko rito. Malayo sa mga taong nakakakilala sa akin. Hinihingal na utos niya sa lalaki at bahagya pa niyang narinig ang mahinang tawa ni Troy. Are you sure? Paninigurado pa ng lalaki. Just take me out of this place. Nagbabanta na ngayon na saad ni Chara sa kaseryosong tiningnan si Troy. Okay. Nakangisi ng saad ni Troy, saka hinila si Chara palabas sa bar. Pagpasok pa nga lang ng sasakyan ay hindi na nakapaghintay ang dalaga dahil muli niyang sinunggaban ng halik ang lalaki. Tila pati siya ay nalasing na rin nang malasahan ng alak kay Troy. Wait, magdadrive pa ako. Pigil naman ni Troy nang muling lumalim ang halikan nila. Isang margarita pa lang ang nainom ni Troy at hindi pa siya lasing pero tila nalalasing siya ngayon dahil sa babaeng kaharap. Bigla ba naman siyang sunggaban ng halik. Nang makarating na sila sa hotel ay hindi na muli sila nagsayang pa ng oras dahil muli na namang nag-init ang dalawa sa halikan nang maisarado ni Troy ang pinto ng kwarto. Sa isip naman ni Chara ay gusto niyang makalimot. Naiinis siya sa mga magulang niya dahil mas pinili nilang intindihin ang kumpanya kaysa sa sarili niyang kapakanan. Alam niyang mali pero tila wala na siya sa tamang pag-iisip ngayon. Gusto niyang mailabas ang init na nararamdaman kahit na hindi naman yon dahil sa alak. Sa mga oras kasi na yon ay wala na siyang pakialam sa lahat. Ang gusto niya lang ay mairaos ang gabi at panandali ang makalimot. Kaya naman sa bilis din ng pangyayari ay parehong hindi nakapagpigil ang dalawa nang gawin nila ang bagay na makapagbabago ng buhay nila. Anong kalapastanganan itong ginawa mo, Chara? Buntis ka! Nakakabinging sigaw ni Leonie na mami ni Chara nang mahuli siya nito na hawak ang piti at nakasaad doon ang dalawang guhit na nagsisimbolong buntis nga ang dalaga. 3 linggo na kasi ang nakalilipas magmula ng may kababalaghang nangyari sa bar at hotel na yon. Napansin na lang ni Chara na delay ang mens nito na ni minsan ay hindi pa nangyayari sa kanya. Kaya kinutuban na siya at sinubukang magpiti. Nanginginig naman si Chara nang lumapit sa mami nito at balak hawakan ng kamay pero mabilis din siyang sinampal ng ina. Ginawa namin ng daddy mong lahat para lang mabigyan ka ng marangyang buhay. Pinigay namin lahat ng gusto mo tapos ganito lang ay gaganti mo sa amin? Galit na galit pa rin na sigaw ng mami niya. Sorry. Sorry? Anong magagawa na sorry mo? Matatanggal ba niya na sanggol sa sinapupunan mo? Namumula na ngayon ang mukha ni Leonie dahil sa galit. Alam na rin ito ng daddy niya at hindi niya muna gustong makausap si Chara kaya wala siya roon ngayon. Ang pinaplano kasi nilang kasal sana ni Chara ay bigla na lang naglaho ngayong napag-alaman na buntis nga ang dalaga. Sinong ama niyan? Ha? Galit at nagbabanta pa ring tono ng mami ni Chara. Mas lalong naiyak dito si Chara dahil pati siya ay hindi niya rin kilala. Tanging pangalan lang ng lalaki ang alam niya pero ang lugar na pinuntahan nila ay hindi nito matandaan. Umiiling-iling siya ngayong nakayuko sa harap ng mommy niya. Pahiwatig na hindi nito kilala ang ama. Anong klaseng babae ka? Basta-basta ka nalang bumibigay sa kung sino-sinong lalaki? Ni tatay na magiging anak mo, hindi mo kilala. Sigaw pa rin ng mommy ni Chara.
Hindi rin kasi nakuha ni Chara ang kontak ng lalaki kaya wala itong ibang paghahanapan sa lalaki kundi abangan lang ito sa bar. Mommy, sorry. Hindi ko po sinasadya. Umiiyak pa rin Anya. Hindi na kaya pa ng mommy ni Chara na harapin siya dahil sa sobrang disappointment nito. Kaya naman, tumalikod na lang ito para umalis at tinangka pa siyang hawakan ni Chara pero mabilis lang din siyang tinulak ng ina. Wala akong anak na disgrasyada! Huling sabit na lang ng ina ni Chara bago ito tuluyang lumabas ng kwarto at padabog na sinara ang pinto. Hindi naman matigil sa iyak ang dalaga dahil sa kagagahang nagawa nito sa sarili. Alam niya na ngang mali pero tinuloy niya pa rin dahil sa galit nito sa magulang. Pakiramdam niya kasi ayon na magiging ganti niya para hindi na rin matuloy ang kasal at nangyari nga. Pero hindi nito naisip ang iba pang paghihirap na dadanasin niya dahil doon. Hanggang sa kinahapunan din nun ay pinatawag siya ng ama dahilan ng labis na kaba nito. May galit pa rin siya sa ama pero hindi pa rin ito tumatangging takot siya sa daddy niya. Nang makababa ito sa sala ay nakita niya roon ng daddy at mommy niya na kasama si Francis na siyang pakakasalan sana nito. Kahit namumugto ang mata ay matapang siyang humarap doon habang mahigpit na nakasara ang kamao niya. Francis and I discussed about your pregnancy. Panimula ng daddy ni Chara. Tahimik lang na nakaupo ang dalaga sa tapat nila habang sa baba lang nakatingin. Pinakiusapan ko siya kung pwede siya na lang ang palabasin na ama ng dinadala mo. But he refused. Tugtong ng daddy ni Chara at bakas sa boses nito ang disappointment. Sa kabilang banda ay wala namang emosyon ang mommy ni Chara habang si Francis ay seryoso ring nakatingin sa kanya. So, napagkasunduan namin na ipapalaglag na lang ang bata. Muling saad ng daddy nito dahilan para tila umakyat ang dugo ni Chara sa ulo niya. Dad, hindi niyo na talaga ako kinonsult sa mga desisyon niyo para sa akin ano? Gaano ba kayo kadesperado sa kasal at kailangan pang ipalaglag ang magiging anak ko? Halatang tigas sa bawat salitang binibitiwan ni Chara. Pinipigilan niya lang sumigaw dahil ayaw niyang maging bastos sa harap ng mga magulang niya. Minsan na siyang nakagawa ng kasalanan at ayaw niya na itong dagdagan pa. You don't even know who's the father of that child. Kaya mo ba yung alagaan ng ikaw lang mag-isa? Hamon pang tanong ng daddy niya. Para sa magiging anak ko, kakayanin ko. Mamahalin ko siya ng buong buo. Ibibigay ko sa kanyang mga gusto niya nang hindi nanunumbat. Matapang na sagot ni Chara, kaya naman natahimik dito ang daddy niya. And do you think I'll allow you to do that? Seryoso na rin ngayong tanong sa kanya ni Francis. Nabaling ang tingin ng dalaga sa lalaking katapat nito na magiging groom sa kasal niya. Gustuhin mo man o hindi, wala kang magagawa. Wala kang karapatang magdesisyon sa buhay ko. Matapang din naman na sagot ng dalaga sa magiging fiancé nito. Ngunit napangisi lang sa kanyang lalaki. You have no choice, Chara. Tila sigurado pang saad niya na siyang mas ikinainit ng dugo ng dalaga. I have. Kung pipilitin niyo rin lang na ipakasal ako, might as well, lalayas na lang ako sa pamamahay na to. Matigas na saad ng dalaga, saka ito napatayo, dahilan para hindi ito magustuhan ng mga magulang niya. Ano pinagsasabi mo? Lalayas ka sa poder namin ng daddy mo? Salubong ang kilay na tanong ng mommy ni Chara kasabay ng pagtayo rin nito. I bet you can't. Nang hahamon pang saad ni Francis habang iiling-iling na nakatingin kay Chara. What if I can? Matapang din naman na sagot ni Chara. Then go! Singit ng daddy niya, dahilan para mapunta rito ang atensyon ng tatlo. Henry, ano pinagsasabi mo? Kakayaan mo ang anak natin? Tila nagpapanik na ngayon na tanong ng mommy ni Chara sa daddy nito. Ngunit nanatiling walang emosyon si Henry
dahil hindi man lang ito nag-react sa pagpapanik ng asawa. I'll cut all your access to your bank accounts. Oras na umalis ka sa pamamahay na to. Wala kang makukuhang tulong mula sa amin ng mami mo. I'll let you handle your own problem alone. Hindi ba yan naman ang gusto mo? Ang walang mangingialam sa buhay mo? Nangahamong saad na ni Henry habang matalim ang mga tingin nito kay Chara. Now, I'm asking you, you'll still leave? Muling tanong ng daddy ni Chara. Mangiyak-ngiyak na ngayon ang dalaga nang tingnan isa-isa ang mga taong naroon na pakiramdam niya kalaban niya na. Gusto niyang humingi ng tulong. Pero kanino? Mismong mga magulang nito na tanging nahihingian niya ng tulong ay tila tinalikuran na siya. Ngayong wala siyang maisagot sa mga magulang ay nagkatingin si Francis at Henry saka nagtanguan ang mga ito. Maya-maya lang din ay kinuha ni Francis ang kamay ni Chara at basta na lang itong hinila palabas. You leave with me then. Saad niya, dahilan para mas lalong kabahan dito si Chara. Bitiwan mo nga ako! Pagpupumiglas ng dalaga sa katumingin sa mga magulang nito para humingi ng tulong pero walang ginawa ang mga ito. Mom! Dad! Help me! Please! Nagmamakaawa ng sigaw ni Chara nang makalabas sila ng bahay pero napayuko lang ang mga magulang nito. Sa mga oras na yon ay pakiramdam niya'y trinaydor siya ng sarili niyang mga magulang. Ni hindi man lang sila nag-react nang mistulang kikidnapin na siya ni Francis para maituloy ang kasal nila. Wala ka nang magagawa, Chara. Akin ka na. At ikakasal na tayo. Kaya tumahimik ka na lang at dadalhin kita sa ospital. Utos ni Francis sa kapilit na hinihila si Chara para mapapasok ito sa kotse. Ospital? Anong gagawin mo? Kinakabahang tanong ni Chara habang nagpupumiglas pa rin ito. Tatanggalin ang magiging sagabal sa kasal natin. Sagot ni Francis saka binuksan ang pintuan ng passenger seat pero hindi pa rin ito magawang maipasok si Chara sa loob. Mas lalong nagpumiglas doon si Chara dahil hindi nito gusto ang pinaplano ni Francis. No way! Hindi ako demonyo katulad mo para pagkaitan ng karapatang mabuhay ang anak ko. Sigaw ni Chara at nang matanggal nito ang pagkakahawak ni Francis sa kanya ay mariin niya itong sinampal. Bagay na nag-udyo kay Francis para maubos ang pasensya nito kay Chara. Hindi niya na napigilan ng sarili kaya inambahan din ito ng suntok ang tiyan ng dalaga. Nanginig sa takot si Chara at dahil sa tingin niya'y hindi niya na may iwasan yon, mariin na lang itong pumikit at nagdasal na sana ay walang masamang mangyari sa kanya at sa baby niya. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi tumama sa tiyan nito ang hinihintay niyang kamao. Dahil ng pagmulat niya ng kanyang mga mata ay namataan itong isang kamay na mahigpit na nakahawak sa braso ni Francis. Ganyan mo ba tratuhin ang mga babae? Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Chara nang marinig ang pamilyar na boses na yon, pati na ang amoy ng taong hindi niya inaasahang makita pang muli. Samantala ay gulat na gulat naman si Francis nang hindi nito maituloy ang binabalak dahil sa lakas ng kamay na nakahawak sa kanya. Halos namanhid nga ang braso nito dahil sa higpit ng pagkakahawak ng lalaking bigla na lang sumulpot sa harapan nila. Troy? Sino ka? At anong ginagawa mo rito, ha? Trespassing ang ginagawa mo. Sigaw ni Francis na halos lumabas na ang mga ugat sa leeg nito. Dahil din doon ay sarkastikong natawa ang lalaki habang umiiling at matalim na tiningnan ang mga magulang ni Chara na nasa labas na ngayon ng pintuan at gulat na gulat din habang pinapanood sila. Mr. Ventura, ano hong ginagawa niyo rito? Gulat na gulat din na tanong ni Henry saka lumapit sa kanila at matalim na tiningnan si Francis. Give him respect. Siyang nagmamayari ng lupa sa buong village na to. At anak yan ng presidente kaya umayos ka sa pakikipag-usap mo sa kanya.
Banta ni Henry kay Francis, dahilan para mas lalong magulat doon si Chara. Napapatanong na lang si Chara sa sarili kung paano nangyaring ang lalaking bigla na lang sumulpot sa harapan niya ay ang nagmamay-ari pala nitong buong village at binibigyang galang ngayon ng daddy niya. Samantalang ang pagkakakilala niya sa lalaking ito ay isa lang tambay na mahilig gumimik at waldasin ng pera ng mga magulang. Ikaw? Hindi makapaniwalang tanong ni Chara kay Troy. Sinusubukan pa nitong iproseso ang lahat, pero masyadong malaking stress ang binigay sa kanya ng pangyayari ngayong araw kaya bahagya itong nakaramdam ng hilo. Agad naman siyang inalalaya ni Troy para hindi ito matumba. Shh, you're safe now. Mahinahong saad ni Troy kay Chara, ngunit hindi na nakasagot pa roon ang dalaga dahil tuluyan na itong nawalan ng malay. Nagising na lamang siya na ibang kwarto ang nakikita nito. Inilibot pa niya ang tingin sa buong paligid pero hindi niya alam kung nasaan siya. Bago sa paningin niya ang kwartong ito ngayon dahil mukhang puro mamahaling gamit ang narito at hindi lang ito basta-bastang kwarto ng isang tao lang dahil sa luwang. Sir, gising na ho ang pasyente. Rinig niyang saad ng isang babae na kanina lang ay tila chine-check up siya ng magising. Hula niya ay isa itong doktor. Matapos niya ring sabihin yon, ay narinig nito ang pagsara ng pinto sa kasunod-sunod ang mga yapak na para bang papalapit sa kanya. Nang makita niya na kung sino yon ay muli na namang nanlaki ang mga mata ng dalaga. Akala kasi nito ay panaginip lang ang nangyaring pabigla-biglang sulpot ni Troy sa bahay nila pero ngayong nakikita niyang lalaki na nagkaalalang nakatingin sa kanya ay nakumpirma niyang totoo nga itong nangyari. How are you? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Come on, tell me. Sunod-sunod na tanong ni Troy at halata pa rin ang pag-aalala sa mga mata nito. Ngunit sa kabilang banda ay kumunot ang noo ni Chara. Sumandal ito sa headboard at bahagya pa siyang inalalaya ni Troy para hindi yun mauntog nang biglang magtanong si Chara. Ikaw ba talaga si Troy? Tanong ng babae na dahilan ng pananahimik sa pagitan ng dalawa. Hanggang sa maya-maya lang din ay natawa na lang si Troy habang umiiling-iling sa naging tanong ng dalaga. Do you think may iba pang Troy Ventura? Tanong niya na lang din, pabalik habang umiiling pa rin sa naging tanong ng dalaga. Pero, paano nangyari yun? Paanong ang inakala kong tambay lang sa bar ay isa palang anak ng presidente? Paanong ikaw ang nagmamay-ari ng village kung saan kami nakatira? Tsaka, nasan tayo? Bakit parang ibang tao tong kaharap ko ngayon? Naguguluhan ako. Napahawak pa sa ulo ang dalaga dahil sa rami ng katanungan nito. Hindi niya kasi lubos akalaing makikita pang muli si Troy matapos ang gabing pinagsaluhan nila. At tila ibang tao pa itong kaharap niya ngayon. Teka naman, isa-isa lang. Ang dami mong tanong eh. Nakangisi pa ring saad ni Troy sa kamahinang tinawanan si Chara sa mga tanong niya. Kumakapalang siguro mukha ako. Hinalikan na kita para patahimikin sa dami ng tanong mo. Dugtong niya pa, dahilan para ang naguguluhang mukha ni Chara ay napalitan na ng pagkainis ngayon. Doon niya nakumpirmang si Troy nga ang kaharap niya at hindi ito ibang tao dahil ganoon na ganoon pa rin siya inisin ng lalaki. Oh, chill. Sasagutin ko yan isa-isa. Nakataas pa ang mga kamay ni Troy nang sabihin yon na tila sumusuko sa pulis. Follow-up question. Nasaan sina mommy at daddy? At paanong hinayaan lang nila ako rito? Dagdag pang tanong ni Chara. Hindi niya man lang nakita roon ang mommy at daddy niya na supposedly ay naroon dapat na nag-aalala sa kanya. First of all, hindi ako tambay sa bar. The first time we met, pumunta lang ako ron para maglibang at nagkataon na
ikaw ang natipuhan kong libangin. You know, as a person na kailangan laging may bitbit na bodyguard for protection. Dahil politician na parent, kailangan ko ring tumakas para magsaya kahit papano. Paliwanag ni Troy sa pangalawang tanong ni Chara. And about your parents, hindi ko muna sila sinama rito. But I rest assure them na magiging okay ka sa piling ko. Dugtong pa niya. Napabuntong hininga na lang si Chara sa sagot ni Troy. Mabuti na rin yon para walang magpupumilit sa dalaga na ipakasal kay Francis. Mas lalo lang siyang may stress at makakasama yon para sa magiging anak niya. Pero, paano mo ako natuntun? I mean, paano mo nalaman na doon ang bahay namin? Tanong muli ni Chara. That's coincidence. I'm on my way to talk to Mr. Henry. That happens to be your dad. And nakarinig na lang ako ng sigawan until I saw you. Mabuti na lang at nakalapit ako bago ka pamasaktan ng kutong lupang lalaking yun. Sagot naman ni Troy na parang inis na inis sa lalaking tinutukoy nito. Thank you. You saved my life. Pati na rin ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Sincere naman na pagpapasalamat ni Chara. Biglang naging seryoso ang mukha ni Troy sa sinabing yun ni Chara. Nagkaroon tuloy ng tensyon sa pagitan nilang dalawa matapos yun. Your mom and dad told me about your pregnancy. I know it's from me. Tama ba ako? Seryosong tanong ni Troy kaya naman kahit si Chara ay naging seryoso na rin doon. Tanging-tango lang ang naisagot ni Chara habang hindi makatingin kay Troy. Don't worry, hindi kita tatakasan. I'll take responsibility. Sagot naman ni Troy at otomatikong napatingin si Chara sa kanya. Hindi ka ba natatakot? You have a name. How about a girlfriend? Also, your reputation kapag nalaman ng mga tao na nakabuntis ka. Sunod-sunod na tanong ni Chara. Hindi mo ako makikita sa bar kung may girlfriend ako, Chara. And about my reputation? It's easy. Ipapalabas natin na matagal na tayong magkasintahan at ikakasal na tayo. Sagot naman ni Troy kaya nanlaki ang mga mata rito ni Chara. Kasal? But... Hindi na matutuloy ang kasal niyo ni Francis. Dahil sa akin ka na ngayon ikakasal. Hindi pwedeng lumaki ang bata na walang ama. Pagputol ni Troy sa sasabihin ni Chara. Hindi naman na nakasagot dito si Chara. Wala na rin siyang magagawa. Pero ang tanging pinagtataka niya lang ay bakit hindi mabigat sa loob niya ngayong malamang ikakasal siya sa taong hindi niya pa rin mahal. Samantalang kay Francis ay labag na labag sa loob nitong magpakasal. Marahil ay dahil mas kilala niya ng kaunti ang lalaki at kampante naman ito na hindi niya pababayaan ang magiging anak nila. Lumipas ang ilang buwan at palaki na ng palaki ang tiyan ni Chara. Naikasal na rin sila ni Troy at wala nang nagawa rito ang mga magulang ng babae dahil anak na rin naman ng presidente ang pinakasalan. Lumabas sa media ang kasalang naganap at kinailangan nilang magpanggap na kilalang kilala nila ang isa't isa para hindi sila mabuko. Naging maayos naman ang ilang buwan na pagsasama nila. Napapansin nga ni Chara ang pagiging maalaga ni Troy hanggang sa dumating ang araw na ipapanganak niya na ang triplets. Oo. Triplets ang naging anak nila kaya naman madugo ito at challenging para kay Chara. Kaunting tiis na lang, Chara! Push! Saad ng doktor habang pinapaanak si Chara sa delivery room. Mariin naman na umire ang babae habang nakapikit at tagaktak na ang pawis nito dahil sa kanina pa ito umiire at may natitira pang isang sanggol sa tiyan niya. You can do it, Chara. Nandito lang ako. Pagpapalakas din naman ang loob sa kanya ni Troy. Pinagpapawisan na rin ng lalaki dahil sa kaba. Hawak-hawak nitong kamay ng babae habang mahigpit na siyang nakukurot ng babae dahil sa kakaire nito. Ire! Sigaw naman muli ng doktor.
Tanging malakas na sigaw ni Chara lang at ng doktor ang maririnig sa delivery room hanggang sa mailabas na ang pangatlong sanggol. They're all boys! Congratulations, Mr. and Mrs. Ventura! Saad ng doktor sa dalawa habang nakangiti. Kahit na hinihingal si Chara dahil sa pagod, ay nagawa pa rin itong ngumiti nang masilayan at marinig ang iyak ng mga sanggol. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya ngayong lumabas na ang sanggol na matagal na nitong gustong makita. Troy, nandito na ang mga baby natin. Nakangiting saad ni Chara, pero paglingon nito sa lalaki ay nanlaki ang mga mata niya. Ang kaninang mahigpit kasing hawak ni Troy sa mga kamay niya ay bigla na lang natanggal at ito pa talaga ang unang nawala ng malay bago kay Chara. Mabuti na lang at naroon ang ibang mga nurse para saluhin siya kaya hindi ito tuluyang bumagsak sa sahig. Natawa na lang ang doktor pati ang mga nurses nito nang masaksihan ang ganoong reaksyon ni Troy. Mukhang mas mahina ang loob ni Mister kaysa kay Mrs. Komento naman ng doktor. Napailing na lang din doon si Chara habang hindi malaman kung ano dapat na maramdaman sa asawa. Hanggang sa nagising na si Troy pagkatapos ng ilang oras nitong pagkakatulog. Rinig na lang ng lalaki na maingay ang paligid hanggang sa napagtanto niyang narito siya ngayon sa kwarto kung saan nakakonfine si Chara. Agad siyang tumayo nang nakitang asawa at nilapitan ito. Chara, kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin kung may nararamdaman kang kakaiba ha? Tatawagin ko agad ang doktor. Sunod-sunod na tanong ni Troy habang ang asawa nito'y nakatulala lang sa kanya. Ilang segundo pang katahimikan hanggang sa nakatingin si Chara at ang mga magulang nito saka sila sabay-sabay na tumawa. Mukhang ikaw ang may kailangan ng Dr. Troy. Tingnan mo nga ang asawa mo na hindi na nakatulog dahil si sobrang excited na maawakan ng mga anak nyo. Habang ikaw naman ay nahimatay dahil sa kaba sa asawa mo. Pabirong saad ni Henry na daddy ni Chara habang mahina itong natatawa at napapailing pa. Napanguso na lang si Troy dahil doon. Sorry na, kinabahan ako Nakanguso pa ring saad niya habang napapakamot pa sa ulo. Mahina na lang muling natawa si Chara. It's okay, Troy. At least alam kong concern ka sa akin at sa mga anak natin. Nakangiting aniya dahilan para mamula ang pisngi ng lalaki. Agad na umiwas ng tingin si Troy nang makita ang ngiting yon ni Chara dahil hindi talaga nito mapigilang kiligin sa tuwing nakikita ang ganoong ngiti ng asawa. Mabuti na lang at hindi nila yon napansin dahil kasunod din nun ang pagbukas ng pinto at pumasok ang nurse na dalang cute nilang mga anak. Lumiwanag ang mukha rito ni Troy at agad na kinuha ang isa habang ang isa naman ay pinatabi kay Chara at ang isa pa ay nasa mga magulang ni Chara. Malawak ang pagkakangiti nila habang nakatingin sa tatlong sanggol. Napaka-cute ng mga anak nyo! Anong ipapangalan ninyo sa kanila? Excited na tanong ng mommy ni Chara. Napag-usapan na po namin ni Chara ang tungkol sa mga pangalan nila. We decided to name them B1, B2, and B3. Mabilis na nakatikim ng palo si Troy mula sa asawa nitong si Chara nang sabihin niya yon. Umayos ka nga! Salubong ang kilay na sermon sa kanya ni Chara kaya naman mahinang natawa si Troy. Joke lang po. Nakangising saad naman ni Troy pero inirapan lang siya ni Chara. Actually, we decided to name them Brian, Brinth, and Blaine. Si Chara na ang sumagot dahil tila hindi makakakuha ng seryosong sagot mula kay Troy ang mga magulang ng babae. Nung mga oras na yon ay masaya silang buong pamilya. Doon lang din napagtanto ni Chara na ganoon pala kasarap magkaroon ng pamilya.
Kahit na aksidente lang ang pagkakabuo ng bata, ay hindi niya ito pinagsisihan dahil naging mapagmahal na ama si Troy sa mga triplets at pati nga siya ay minahal na rin ng lalaki. Malaking pinagbago ni Troy simula noon dahil tinuturing na talaga nitong totoong pamilya si Chara. Hindi rin naman mahirap mahalin si Troy para kay Chara dahil kalaunan din ay namalaya niya na lang na unti-unti na siyang nahuhulog sa lalaki. Hanggang sa nabuo na ang pagmamahal sa pagitan nilang magpapamilya at wala nang ibang mahihiling pa si Chara kundi ang kaligtasan na lang ng mga mahal niya sa buhay. Ngunit hindi rin nagtuloy ang ganoong pangyayari dahil dumating ang araw na hindi nila inaasahang mangyari. "Huwag ka na lang kaya tumuloy, Troy. Kinakabahan ako para sa iyo eh." Saad ni Chara habang tinutulungan na mag-impake ng gamit ang asawa. Magkakaroon kasi ng business trip si Troy sa ibang bansa at matatagalan ito roon. Ito ang unang beses na malalayo siya sa pamilya. It's only 2 months business trip, wife. Mabilis lang ang panahon. Babalik din ako. Pagbibigay naman ng assurance ni Troy sa asawa. Pero, Don't worry, wifey. May FaceTime naman eh. malambot ang ekspresyon na saad ni Troy. Pinutol nito ang ikakatwiran pa sana ni Chara dahil baka kung narinig niya yon ay tuluyan siyang hindi tumuloy. Hindi rin kasi pwedeng hindi siya tumuloy dahil nakasalalay roon ang business nila. Ginagawa niya ito para sa pamilya niya. "I'll miss you." Malungkot ang mukhang saad ni Chara habang pinapanood na lang ngayon si Troy na mag-impake ng gamit nito. I'll miss you more, wife. Pati mga anak natin. Sagot din naman ni Troy, saka ito lumapit sa asawa at hinalikan ito sa labi. Sa mga oras na yon, kahit labag kay Chara, ay wala na rin siyang nagawa dahil mukhang hindi niya na mapipigilan pang umalis si Troy. Dinistract niya na lamang ang sarili sa mga anak para hindi nito maisip ang mga bagay na nagpapakaba sa kanya. Iba kasi talagang pakiramdam nito. Nung unang mga araw ay maayos pa dahil nakakapag-video call naman sila ni Troy. Hanggang sa lumipas ang linggo at buwan, pero naging busy na ang lalaki. Natapos na rin ng 2 months pero wala nang paramdam pa ang asawa nito, kaya naman nag-aalala na siya. Ngunit hindi lang pala buwan ang hihintayin niya para muling makita si Troy. Dahil lumipas ang taon na hindi na nito alam ang nangyayari sa buhay ng asawa. Labis niya itong dinamdam. "Mommy, mahal ba talaga ako ni Troy?" Tanong na lang ni Chara sa mommy nito habang nasa kwarto sila at pinapatulog ang 3 sanggol. Kahit ang mommy niya ay hindi rin makasagot dahil kahit ito ay hindi alam ang rason kung bakit bigla na lang hindi nagparamdam si Troy. Naawa na lang siya kay Chara dahil umaasa ang babae na muling babalik si Troy sa kanila. Gusto ko na siyang makita. Miss na miss ko ng asawa ko." Umiiyak na ngayong dugtong pa ni Chara habang nakatitig ito sa mga inosenteng anak. "Paano ko sasabihin sa kanila paglaki na walang daddy nila? Paano ko ipapaliwanag ang lahat?" Dugtong niya pa. "Shh! Nandito kami ng daddy mo, Chara. Magkakasama tayong palalakihin ng sanggol. Kaya huwag ka nang mag-alala." Pag-alo ng mommy ni Chara sa kanya. Piniling damdamin ni Chara ang sakit nung gabing yon. Hinayaan niyang sarili niyang magdusa at masaktan dahil para sa kanya ay huli na yon. Huling gabi na yon ng pagdudusa niya sa asawa at pagkatapos ay hindi niya na muli pang iisipin si Troy. Magfo-focus na lang ito sa anak nila at palalakihin niyang mga ito kasamang mga magulang. Lumipas nga ang 5 taon, natanggap na ni Chara na hindi na muli pang babalik si Troy. Ika-5 kaarawan na rin ngayon ng triplets at dito nila ngayon sinelebrate sa bahay ng mga magulang ang birthday ng mga anak dahil magmula rin ng hindi magparamdam si Troy ay umalis na siya sa poder ng asawa. Dinadala na lang nito ang mga anak sa magulang ni Troy paminsan-minsan.
na kahit sila ay wala ring impormasyon kung anong nangyari sa lalaki. Happy birthday, kiddos! Nakangiting bati ni Chara sa mga anak nito. Malawak ang ngiti ni Chara dahil cute na cute siya sa mga anak. Pare-parehas ba naman ang mga costume nitong Spider-Man dahil pareho nilang paborito yon. Magkakamukha na nga sila, parehas pa sila ng damit. Mabuti na lang at kabisadong-kabisado ni Chara ang mukha ng mga anak niya, kaya hindi siya nalilito sa mga ito. Mommy, can we blow the candle na po? Tanong ni Brinth na excited hipan ang cake nito. Mag-wish muna kayo, anak. Sagot naman ni Chara. Sabay-sabay na pumikit ang tatlo, saka maya-maya lang ay nagunahan sila sa paghipan sa kandila. Anong wish ng babies ko? Malawak ang ngiting tanong ni Chara sa mga anak. Me? My wish is, I wanna see Daddy na po. Nakangiti rin namang sagot ni Brinth dahilan para mapawi ang ngiti ni Chara. Me too. Kailan po ba siya uuwi, Mommy? Segunda rin naman ni Brian. I also wanna see you, Mommy. We're big boys already but Daddy's still not here. Habol din ni Blaine. Hindi makasagot si Chara kaya naman tumingin ito sa mga magulang para humingi ng tulong. Agad din namang sumaklolo ang mommy niya dahil ito na ang sumagot. Boys, longer your patience pa, okay? Your daddy is working. Malayo rito kaya matagal pa bago siya makakauwi. Sagot na lang ng mommy ni Chara. Napanguso na lang ang tatlo saka sila tumango sa sinagot ng lola nila. Sa kabilang banda ay bigla na lang may tumawag kay Chara. Unknown number ito kaya naman hindi niya sinagot. Pero nang matapos ay muli na naman itong tumunog. Matagal pa bago niya naisipang sagutin yon. Nagpaalam muna siya sa party bago sagutin ang tawag. Hello? Tanong niya sa kabilang linya. Ngunit walang sagot mula sa kabilang linya. Kaya naman, sinilip niyang muli ang screen ng phone para makumpirma kung nasagot niya ba talaga ito at nakasaad doon na ongoing ang call. Hello? Sino to? Tanong niyang muli at lumabas muna sa gate para mabawasan ang ingay dahil baka hindi niya lang ito narinig. Naghintay pa ng ilang minuto si Chara para hintayin ang kabilang linya pero wala pa rin nagsasalita. Kaya naman, nainis na siya rito at pinatay na lang ang tawag. Ngunit pabalik na sana siya sa loob nang bigla na lang may mamataan itong kotse, hindi kalayuan sa gate kung nasaan siya. Katabi ng kotseng yon ang isang lalaking nakatayo habang nakasuot ng business suit at may hawak na telepono. Kumunot ang noo ni Chara habang kinikilala ang lalaking yon. Hanggang sa nanlaki na lang ang mga mata nito nang makilala na ang lalaki at otomatikong namuo ang luha sa mga mata niya. Dahil malayo ay hindi makita ni Chara ang reaksyon ng lalaki pero naaaninag nitong tila may tiniti pa siya sa telepono at bahagyang itinapat sa tenga nito. Ilang segundo lang din ang nakalipas ay muling nagring ang telepono ni Chara at nakita niya na naman ang numerong tumawag kanina. Doon ay nagunahan na sa pagtulo ang mga luha niya saka sinagot yon. It's me. Sagot ng nasa kabilang linya na halos kasabay lang ng pagbuka ng bibig ng lalaking naaaninag ni Chara ngayon. Troy? Nauutal pang sambit ng dalaga habang nakatingin pa rin sa lalaki hindi kalayuan sa kanya. Maya-maya ay lumapit sa kanyang lalaki at doon muling nasilaya ni Chara ang mukha ng pinakamamahal at matagal niya nang hinihintay na bumalik. Ang asawa nitong si Troy ay mas binilisan pa ang lakad at nang tuluyan na itong makalapit ay hindi na siya nagsayang pa ng oras at mahigpit niyang niyakap si Chara. Dahil sa sobrang panghihina ay hindi na nakapagpumiglas pa si Chara. Hinayaan niya na lang na maging suporta si Troy sa kanya habang nanghihina ang buong katawan niya.
Tila ba bumagsak muli ang mundo nito, ngunit ngayon ay salung-saluyon ni Troy. I'm home. Nakabalik na ako. Nakauwi na ako sa'yo. Umiiyak na ring sambit ni Troy sa kalagitnaan ng yakap nila. Ang kaninang hikbilang ni Chara ay napalitan na ngayon ng hagulgol dahilan para maagaw nila ang atensyon ng mga bisita sa party ng triplets. Pinagtitinginan na sila ngayon ng mga tao dahil sa lakas ng iyakan nila. Kahit si Troy ay halos ayaw nang bitawan pang muli si Chara dahil matagal din siyang nangulila sa asawa. At ngayong nakauwi na siya ay doon niya lang muling naramdaman ang pahinga. Troy naman, galit ako eh. Galit dapat ako. Pero bakit wala akong lakas ngayon? Bakit lumambot kagad ako? Saad ni Chara sa kalagitnaan ng yakapan nila. Hinayaan na lang muna ni Chara na manatili sila sa ganoong posisyon. Dahil kahit siya, aminadong miss na miss niya si Troy. Kahit na numuo ang galit niya rito, ay pakiramdam niya'y lumulutang siya sa ulap ngayong nakakulong siya sa bisig ng asawa. Ang kapal na mukha mo! Talagang bumalik ka pa rito! Saad na lang ng daddy ni Chara sa kahinila si Troy at malakas itong sinuntok dahilan para mapaatras ang lalaki. Dad! Sigaw ni Chara. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay halos hindi na namalaya ni Chara na nagkakagulo na pala sa party magmula pa lang ng yakapan nila. Nagsisigawan ng ibang mga bisita nang makita ang pagsuntok ng daddy ni Chara kay Troy. Ngunit hindi lumaban ng lalaki. Pinunasan lang nito ang dugo mula sa bibig habang may bahid pa rin ng luha ang mga mata. Talagang nagpakita ka pa rito! Matapos ang 5 taon na wala kang paramdam? Sigaw muli ni Henry habang nanggagalaite sa galit. Dad, please, stop! Baka makita ng mga bata. Ayokong matroma sila. Pakiusap ni Chara sa daddy niya. Tila natauhan naman agad doon ang ama kaya naman medyo kumalma ito. Kahit ang mommy ni Chara ay galit din kay Troy. Sila kasi ang nakasaksi sa mga pinagdaanan ni Chara noong nawala si Troy. Kaya naman naiintindihan nito kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Henry sa lalaki. Sa loob tayo mag-usap. Malamig pa sa yelo na saad ng mommy ni Chara. Gustuhin mang lapitan ni Chara si Troy ay pinigilan nitong sarili para hindi na muli pang lumambot sa lalaki. Ate Mel, pakibantayan na lang munang mga bata. Utos ni Chara sa yaya ng mga anak niya. Tumango naman ang babae sa kaiginiya na ang triplets sa kwarto ng mga ito. Did you see it? You just ruined your son's birthday party! Anas pa ng daddy ni Chara. Pinauwi na rin kasi nilang bisita at ngayon ay nag-uusap sila sa sala habang si Troy ay hindi pa rin makatingin sa mga magulang ng asawa. Dad, please. Kung hindi pa rin kayo kalmado, ako na lang munang kakausap kay Troy. Gusto kong marinig ang paliwanag niya. Saway naman ni Chara sa daddy nito. I think you're right. Kaya na lang munang mag-asawang mag-usap. At ako nang magpapakalma sa daddy mo. Segunda naman ng mommy ni Chara sa katumango. Matapos din nun ay umalis na sila roon at tanging si Chara at Troy na lang ang naiwan sa sala. Matalim ang tingin ni Chara kay Troy habang ang lalaki ay sa baba lang din nakatingin. Ano? Wala kang sasabihin? Wala kang ipapaliwanag? Tanong ni Chara nang ilang minuto na ang nakalilipas at wala pa ring sinasabi si Troy. Gusto ko munang sabihin. Na miss kita. Sagot ni Troy. Tila hinaplos naman ang puso roon ni Chara pero pinigilan niyang lumambot sa sinabing yon ni Troy. Hindi siya pwedeng magpakarupok ngayon dahil lang doon. Hindi yan ang gusto kong marinig. Malamig na sagot ni Chara habang matalim pa rin ang tingin kay Troy. Mapait naman na napangiti roon si Troy saka ito tumingin sa sahig. Bumuntong hininga muna siya saka muling nagsalita. I was fooled, Chara.
5 years ago, akala ko business trip lang. Pero isang sindikatong napasukan ko. Saad ni Troy dahilan para kumunot dito ang noo ni Chara. Pagkarating pa lang doon ay may kutob na ako. Pero ayokong ipahalata dahil sa mga oras na yon ay pinaiimbestigahan ko na rin sila. Pero planado nila ang lahat. We were scammed. So sobrang hiya ako sa'yo. Hindi ako nagpakita. Wala akong mukhang may haharap sa'yo. Chara, sinimot nila lahat ng pera ko. At kahit ako ay hindi makapaniwalang nagawa nila sa akin yun. Kaya hindi ako makauwi dahil walang-wala ako. At dahil sa pride at ego ko, pinili kong hindi sabihin sa iyo. Mahabang paliwanag ni Troy. Hindi naman makapaniwala si Chara sa narinig. Ang isang anak ng presidente ay na-scam? Paano mangyayari yon? Dahil dun, kaya hindi ka nagparamdam? Malamig muling tanong ni Chara. Tumango naman dito si Troy. Pinili ko muna ang gawa ng paraan hanggat kaya ko. Kaya inabot ako ng 5 taon dahil nagsimula ulit ako sa umpisa, Chara. Binawi ko muna lahat ng kinuha nila sa akin. I am a man with ego. I admit it. Mataas ang pride ko. At gusto ko pag uwi ko, isang successful na Troy pa rin ang makita mo. Dugtong niya pa. Ngunit sa kabila nun ay hindi pa rin napapawi ang galit ni Chara. Muli na namang tumulo ang luha nito habang may halong sakit ang mga tingin niya sa asawa. But you're a man with 3 sons and wife. Hindi mo ba naisip yon? Halos mapaos pang saad ni Chara. Bumabalang ang tingin ni Troy sa sahig. Mas iniuna mo pa yung pride mo kaysa sa pamilya mo. Hindi mo ba naisip na pwede mo akong takbuhan? Partner mo ko, Troy. Pero mas pinili mong suluhin yung problema mo at hayaang magdusa kami ng mga anak mo. Madiin ang bawat salitang binibitawan ni Chara kay Troy. Halata rin ang sakit sa tono ng pananalita nito. Alam ko, naging makasarili ako. Pero pinagsisisihan ko rin yun. Kaya ako nandito kasi gusto kong bumawi. Gusto ko nang magpakatatay sa mga anak natin. Sobrang miss na miss ko na ang mga anak natin. Maluha-luha na ring saad ni Troy at halos lumuhod pa ito kay Chara para lang magmakaawa. Tingin mo, ganun lang kadali yun? Hindi porkit nakapagpaliwanag ka na, ay napatawad na kita. 5 taon, Troy. 5 taong nangulila sa iyong pamilya mo. Matigas pa ring saad ni Chara. Then give me second chance. I promise, hindi ko na yun sasayangin. Babawi ako sa inyo. Pinapangako ko, mahal ko. Pakiusap muli ni Troy. Pinunasan ni Chara ang luhang tumulo sa mga mata niya, saka ito umiwas ng tingin sa lalaki. Hayaan mo muna akong makapag-isip. Saad ni Chara. Para namang pinagbagsakan ng langit at lupa ang mukha ni Troy sa sinabing yon ni Chara. Pero naiintindihan niya ang babae. Kaya wala rin itong magagawa kundi ang maghintay. Mommy, are you arguing with Daddy? Sabay na napalingon ng dalawa sa batang, bigla na lang sumulpot at nanlaki ang mga mata ni Chara nang makita ang anak na palapit na ngayon sa kanila. Brent, why are you here? Hindi ba sabi ko sa kwarto muna kayo? Gulat na tanong ni Chara. Hindi sumagot ang bata. Mag-isa lang siya kaya naman napailing na lang si Chara. Malamang kanina pa nakikinig sa usapan nila ang bata. Sa kanilang tatlo kasi ay si Brent ang pinaka-matured mag-isip. Brent, ang laki mo na. Malambing na saad ni Troy habang pinagmamasdan ang anak nito. Muling namuo ang luha sa mga mata niya dahil sa galak na makitang muli ang anak at lumalaki itong malusog. Pwede ko ba siyang yakapin? Paghingi ng permiso ni Troy sa asawa. Hindi na lang sumagot si Chara. Ayaw niya rin namang ipagdamot ang anak nila kay Troy.
Ama pa rin siya ng mga bata, kaya may karapatan pa rin si Troy sa anak. Hindi rin naman makasalita si Brent nang yakapin siya ng ama. Marahil ay mahiya pa ito sa lalaki o kinikilala niya pa sa mukha ang ama. You're a big boy now. Nasaan ang mga kapatid mo? Tanong pa ni Troy. Are you really our dad? Tanong muli ni Brent, naninigurado. Mahinang natawa naman dito si Troy. Yes. Hindi ba halata? Magkamukha kaya tayo. Biro pa ni Troy. Pero halos ang hulma rin ng mukha ng tatlo ay kahawig talaga ni Troy. Brent, pumasok ka muna sa kwarto nyo. Hindi pa kami tapos mag-usap ng daddy mo. Singit naman ni Chara. But he is our daddy, right? Bakit po kayo nag-aaway? Tanong muli ng bata sa ina. We're not fighting. Nag-usap lang kami ng daddy mo. Then why are you crying? Tanong muli ng anak. Napapailing na lang si Chara sa rami ng tanong ng kanyang anak. Huwag na maraming tanong, please. Mommy's tired. Pakiusap na lang ni Chara sa anak nito. Bumaba na lang ang tingin ni Brent sa sahig. Pinaharap naman siya kaagad ng ama sa kanya. Brent, listen to your mom, okay? I'll visit you next time. Let's bond, okay? Pagpapasaya na lang ni Troy sa anak. Really? Lumiwanag naman ang mukha ni Brent sa sinabing yon ng ama. Yes. So makinig ka muna sa mommy mo ngayon. Babalik ako. And I promise, hindi na ako muling mawawala sa inyo. Nakangiting saad ni Troy at agad namang tumango rito ang anak. Lumipas nga ang mga araw at hindi nagmintis si Troy sa pabalik-balik kina Chara para lang makapag-bonding ito sa mga bata. Hinahayaan lang naman ito ni Chara pero inoobserbahan pa rin niya si Troy hanggang ngayon. Ano nang balak mo? Maya-maya'y tanong ng mommy ni Chara habang pinapanood nila si Troy na tinuturuan ang mga batang magbasa at magsulat. Kumibit-balikat si Chara bilang sagot. Nakikita mo naman. Nagpupursige siya para makuha ulit ang loob niyo. Hindi mo pa rin ba siya napapatawad? Tanong muli ng mommy niya. Bumuntong hininga si Chara saka ito saglit na tumingin sa mommy niya. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi na ako galit kay Troy, ma'am. Pero, natatakot ka? Pagputol ng mommy nito sa sasabihin ni Chara. Hindi sumagot si Chara bilang tugon na umaayon ito sa tanong ng ina. Alam na kasi ng mommy at daddy niya ang nangyari at pinili na lang nilang hindi mangialam sa relasyon ng mag-asawa. Nagsisilbi lang silang gabay para sa magiging desisyon ni Chara. Natatakot ka na, baka masaktan ka ulit kapag binigyan mo siya ng pangalawang pagkakataon. Pero naiintindihan kita, mas may takot ka na ngayon dahil kilala na ng anak niyo ang ama nila. At hindi lang ikaw ang masasaktan kapag naulit pang pangyayari. Dugtong ng ina ni Chara, kaya naman muling napabuntong hininga si Chara. Pero kung patuloy kang magpapakulong sa takot, hindi mo matututunang maging masaya. Hirit pa nito, dahilan para muling mapatingin si Chara sa ina nito. Hinawakan siya ni Leonie sa mga kamay. Subukan mong harapin ang takot na yan, iha. Hindi mo lang alam. Baka nakakubli pala roon ng magandang kinabukasan. Hindi mo yun malalaman hanggat nililimitahan mong sarili mo dahil sa takot. Nakangiting aniya. Tingin mo, worth it kaya ulit na sumugal ako? Tanong naman ni Chara sa ina. Hindi mo masasagot yan, anak, kung hindi mo susubukan. Nakangiting sagot lang ng ina na nagsilbing palaisipan kay Chara. O siya, magluluto na muna ako ng pananghalian natin. Paalam ng mommy niya, saka iniwan si Chara na nakatulala. Napaisip si Chara sa mga sinabi ng mommy nito. Oo, tamang takot siyang masaktan ulit at dahil sa takot na yon ay nililimitahan niyang sariling bumigay muli kay Troy. Pero masisisi ba nila ang babae? Nasaktan siya ng sobra at nangulila ng 5 taon.
Muli ay malakas siyang napabuntong hininga nang maya-maya lang ay lumapit sa kanilang isang kasambahay. "Ma'am, naubusan na ho tayo ng gasol." Saad ng kasambahay at kasunod naman nun ang ina ni Chara na balak sanang kunin ang telepono nito upang magpa-deliver na lang. "Mami, wag na po." Pagpigil ni Chara sa ina, kaya naman nagtataka itong napatingin sa kanya. "Bakit? Nagpa-deliver ka na ba?" Tanong ng mommy niya. Nakangiting umiling si Chara, dahilan para mas lalong magtaka rito ang ina. Nakangisi namang tumingin si Chara kay Troy, na inosente na ngayong nakatingin sa kanila dahil narinig nito ang sinabi ng kasambahay. Nakataas pang 2 kilay niya na mistulang hinihintay ang sasabihin ni Chara. "Sa kahoy tayo magluluto." Saad ni Chara na mas lalong ikinakunot ng noo ng mommy niya. "At bakit ka pa magluluto sa kahoy? Pahirapan mo lang ang sarili mo, lalo pat wala tayong panggatong." "May magsisibak na ng kahoy para sa atin." Nakangising sagot ni Chara habang makahulugan nitong nakatingin kay Troy. Nang marinig naman yun ni Troy ay napalunok na lang siya ng ilang beses. Halos lahat na kasi sila roon ay nakatingin sa kanya habang si Chara ay nakangisi pa rin na animoy may masama itong binabalak. Hanggang sa, "Damihan mo pa, kulang yung mga yan." Salubong ang kilay na saad ni Chara habang nakakurus pa ang mga braso nito sa dibdib at pinapanood si Troy na ngayon ay kumukuha na ng mga kahoy na kanya pang sisibakin. Do I really need to do this? Tila nagpapaawa ng tanong niya. Tirik na tirik kasing araw at tagaktak din ang pawis niya na animoy naligo ito. Basang-basa na rin ang damit niya. "Nagrereklamo ka ba?" Nakataas ang kilay na tanong pabalik ni Chara. Mabilis naman na umiling doon si Troy. Sabi ko nga, kukuha pa ako ng marami. Sagot na lang ni Troy, saka ito bumalik kung saan nakatambak ang mga kahoy na sisibakin nito. Pero bago pa siya bumalik, ay tinanggal niya na ang damit dahil sa basang-basa na ito. Agad namang napaiwas ng tingin doon si Chara. Lumitaw kasi ang 6-pack abs niyang mas pinahot pa dahil sa tumutulo niyang pawis. "Mommy, kawawa naman po si Daddy!" Naawang saad na lang ng mga anak niya habang pinapanood ang ama nila. "Kaya niya yan. Sanay sa ganyang trabahong daddy niyo, kaya huwag kayong mag-alala." Saad lang ni Chara sa mga anak pero hindi pa rin nawawala sa mga mukha nila ang pag-aalala. Hindi naman kasi totoong sanay si Troy sa ganoon. Anak siya ng presidente pero pinagsibak lamang siya ng kahoy. "Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Chara? Ano na lamang ang sasabihin ng presidente kapag nalaman niyang pinagsibak mo lamang ng kahoy ang anak niya?" Nag-aalala rin na tanong ng mommy ni Chara. "Don't mind him, mommy. Kung gusto niya talagang mabuo kaming pamilya, gagawin niya lahat ng iuutos ko." Sagot lang din ni Chara sa ina. Napailing na lang ang mommy ni Chara rito habang nag-aalala rin kay Troy na ngayon ay sinisimula ng magsibak ng kahoy. Hindi niya pa ito kabisado noong una hanggang sa nagpatulong siya sa driver ni Chara na sanay sa ganoong klaseng gawain. Mabilis lang din naman itong natutunan ni Troy. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ito dahil hindi na nagpabili pa ng gasol si Chara. Palagi niya nang pinagsisibak ng kahoy si Troy at wala naman siyang naririnig na reklamo mula sa lalaki. "Anak, mukhang napapasobra naman ata ang pagpapahirap mo kay Troy. Tingnan mo ang asawa mo. Hindi mo ba napapansin na kumakapal ng kalyo niya sa kamay? Nagkakasugat na rin siya, oh. Maawa ka naman sa asawa mo." Sermon na ng mommy ni Chara nang mapansing sunod-sunod itong pinapahirapan ng anak. "Mommy, alam ko pong ginagawa ko. Hayaan niyo na lang ako." Pagmamatigas naman ni Chara. Kasalukuyan nilang pinapanood ngayon si Troy habang nagsisibak na naman ito ng kahoy. Minsan nga ay tumutulong na rin ang triplets sa pagkuha ng kahoy dahil naaawa sila sa ama.
Pinipigilan lang sila ni Chara kapag nakikita sila nito kaya minsan ay nagtatago ang tatlo mula sa ina. O siya, bahala ka. Basta pinapaalalahanan lang kita. Ang sobra'y nakakasama. Tandaan mo yan. Makahulugan lang na saad ng ina nito saka umalis na doon. Bumuntong hininga na lang ulit si Chara. Nagpakuha ito ng juice sa kasambahay at pinatigil muna pansamantala si Troy para bigyan ito ng makakain. Nahihirapan ka na ba? Tanong niya sa lalaki nang makalapit ito sa kanya at binigay naman ni Chara ang towel para mapunasan ni Troy ang pawis nito. Mabilis namang umiling doon ang lalaki. No, nagagamay ko na nga eh. Nakangiting sagot ni Troy saka ito saglit na uminom ng juice at pinunasan ng sarili. Sa kabilang banda ay nakaramdam naman ng awa si Chara dahil halos naliligo na sa pawis ang asawa nito. Topless ulit siya ngayon pero naglalagay na ng benda sa kamay si Troy dahil nagkakasugat ito sa kamay dahil sa bigat ng palakol. Ako na. Saad na lang ni Chara nang mapansing nahihirapan si Troy na mapunasan ang buong katawan nito dahil sa benda sa kamay niya. Nag-aalangan pa si Troy na ibigay yun kay Chara pero mabilis ding inagaw ng asawa ang towel saka siya na ang nagpresentang punasan si Troy. Habang pinupunasan naman ito ni Chara ay hindi nakatakas sa mga mata niya ang ngiti ni Troy. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Salubong agad ang kilay na tanong ni Chara. I just felt that you still care for me. Nakangiting sagot naman ni Troy kaya saglit na tumigil sa pagpupuna si Chara. And that's enough reason para ipagpatuloy ko to. Dugtong ni Troy sa kanito, muling kinuha ang palakol at pinagpatuloy ang pagsisibak. Naiwan muling nanonood doon si Chara hanggang sa maya-maya lang ay pinuntahan siya ng triplets. Mommy, can we help Daddy? Tanong kaagad ng isa sa mga triplets at nagpapaawa pa ang iba para lang payagan sila. It's too hot outside. Hintayin niyo na lang matapos ang daddy niyo. Striktong saad naman ni Chara at sabay-sabay na napanguso ang mga bata. Pero ma'am, kawawa naman po si Daddy. Pangangatwiran pa nila. Shh! Sundin niyo na lang ang inuutos ko. Pagmamatigas pa ni Chara, kaya naman walang nagawa ang mga bata kundi panoorin ang daddy nila habang nagsisibak ng kahoy. Ngunit hindi rin nagtagal ay bigla na lang napahawak si Troy sa dibdib nito habang hinihingal. Nagtaka naman doon si Chara kaya bahagya siyang napatayo. Pero papalapit pa lang siya sa asawa ay bigla nang napaupo si Troy habang sa ulo na nito nakahawak ngayon. Troy! Sigaw niya pero hindi na siya narinig pa ng lalaki dahil nawalan na ito ng malay. Labis-labis ang kaba ni Chara habang nasa emergency room si Troy. Kinakagat na nito ang kuko dahil sa pag-iisip ng kung anong pwedeng mangyari sa asawa. Hanggang sa maya-maya ay sumunod din sa kanila ang triplets at umiiyak ang mga ito na tumungo sa mommy nila. Mommy, how's Daddy na po? Umiiyak na tanong ni Brent habang ang dalawa nitong kapatid ay umakap sa mommy nila. Hindi pa ito masagot ni Chara dahil hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas ang doktor. Kahit siya ay naluluha na rin dahil sa labis na kaba at pag-aalala sa asawa. Ilang segundo lang din ay lumabas na ang doktor. Sabay-sabay silang napatayo para tanungin ang kalagayan ni Troy. Dok, kumusta ang asawa ko? Aligagang tanong ni Chara. Na-overfatigue ang pasyente. Pero maayos na siya ngayon. Huwag lang muna siyang bibigyan ng stress para magkaroon ng sapat na pahinga. Tila naman nabunutan ng tinik doon si Chara. Mabuti na lang at walang masamang nangyari sa asawa niya. Pinuntahan na lang nila ito at nakitang gising na si Troy. Agad naman siyang nilapitan ng triplets. Daddy! Sigaw nila saka niyakap ang daddy ng mga ito. Habang si Chara ay katabi ang mommy niya na halatang nag-aalala rin para kay Troy.
How are you feeling po, Daddy? May sakit po ba kayo? Sunod-sunod na tanong ng mga bata, dahilan para mahinang matawa roon si Troy. Wala. Sa pagod lang to. But I'm okay now. Nag-alala ba kayo sa akin? Malambing naman na tanong ni Troy sa mga anak. Sobra po! Tila nagpapaawa namang sagot ng triplets. I'm glad walang masamang nangyari sa'yo, Troy. Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Saad din ni Tiara sa kanilapitan si Troy. This is your fault, Mommy! Pinapahirapan mo lagi si Daddy! Salubong na ang kilay ngayon na saad ni Brent, dahilan para magulat dito si Tiara. Brent, huwag mong pinagsasalitaan ng ganyan ng mommy mo. Suway naman kaagad ni Troy sa anak. Hindi ganyan ang itinuturo namin sa inyo, Brent. Mag-sorry ka sa mommy mo. Striktong saad ni Leonie na bahagyaring nagulat sa inasal ng apo. Agad ding napayuko roon ang bata. I'm sorry po. Mangiyak-ngiyak na hingi nito ng paumanhin sa ina. Ngunit natulala roon si Tiara. Yun kasing unang beses na makita niyang nainis sa kanyang anak at unang beses din itong napagsalitaan ng gano'n ng ina. Hindi niya maiwasang maging emosyonal, kaya naman saglit muna itong nagpaalam para lumabas. Tiara, wait lang. Pagpigil sa kanya ni Troy pero dahil hindi na mapigilan ni Tiara ang luha ay hindi niya ito pinakinggan. Naupo siya sa bench sa labas at doon niya inilabas ang luha. May parte rin kasi sa kanya na sinisi ang sarili dahil sa nangyari kay Troy. Agad din namang sumunod sa kanyang ina at tinabihan ito. It's okay, anak. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Nadala lang sa emosyon ng anak mo. Pag-alo naman sa kanya ng mommy nito. Pero totoo naman, Mommy Hindi naman mapupunta rito si Troy kung hindi dahil sa akin. Umiiyak pa ring sagot ni Tiara. Shh! Nangyari na. Wala na tayong magagawa roon. Let's just be grateful na walang nangyaring masama sa asawa mo. Ang sakit pala kapag sinagot ka ng anak mo. Now I understand, Mom. Ganito rin palang nararamdaman mo nung naging sutil din ako. Saad pa ni Tiara. Mahina namang natawa roon ng ina sa kamarahang niyakap si Tiara. Konting pasensya pa. Dahil habang lumalaking mga anak mo, ay mas mahabang pasensyang kakailanganin mo. Pagbigay din naman ito kay Tiara ng advice. Mom, masama na ba ako? Did I fail as a mother? Kasi gusto ko lang naman ikaligayahan ng mga anak ko. Pero bakit pakiramdam ko ako pa ang masama rito? Hindi naman sa ganoon. Mabuti ang hangad mo para sa mga anak nyo. Pero siguro, sa pamamaraan ka lang nagkamali. Nahaluan ka kasi ng galit at takot. Kaya hindi mo na naiisip ang pwedeng maging outcome ng ginagawa mo. Pero hindi ibig sabihin nun na masama ka ng tao. Nagkamali ka lang, anak. Pero hanggat natututo ka, walang mali roon. Malumanay na sabi ng mommy ni Tiara habang hinahaplos ang braso nito. Sa usapin nilang yon ay tila natauhan si Tiara. Napag-isip-isip niyang tama na siguro ang pagpapahirap nito kay Troy. Oras na para bigyan niya ng pagkakataon ang lalaki para patunayan ang sarili nito kay Tiara. Muli ay handa na si Tiara na buksan ang puso nito para mabuong muli ang pamilya nila. Troy, I'm sorry for everything I did. Sorry kung pinahirapan ko lalong buhay mo. Panimula ni Tiara ngayong magkaharap na silang muli ni Troy at nag-uusap sa sala ng bahay. Ilang araw na mula nang ma-discharge si Troy sa ospital at sa mga araw na lumipas ay naging buo ang desisyon ni Tiara kaya niya kinakausap ng masinsinan ngayon si Troy. No, don't say sorry. I deserve it. Ilang taon ko ring pinahirap ang buhay niyo. Pagbawi naman ni Troy dahil nakukonsensya pa rin ito sa nagawa nito noon. Napangiti na lang doon si Tiara
Kinuha nitong kamay ni Troy at inilapat yon sa pisngi niya habang marahan itong hinahaplos. Pwede bang wag na nating balikan pa ang nakaraan? We're in present now. Let's just focus building the future with our kids. Saad ni Chara habang nakapikit. Dinadama ang init ng palad ni Troy na nasa pisngi pa rin ni Chara. Nang imulat niya ang mga mata, ay bahagya itong natawa dahil sa nanlalaking mga mata ni Troy. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Yung asal mo, hindi mo kang anak ng presidente. Natatawang saad ni Chara habang si Troy ay di alintana ang sinabi ng asawa. Nagulat kasi ito na bigla na lang naging ganoon ka-sweet sa kanya si Chara. Seryoso ba to, Chara? Please, enlighten me. Baka hindi ko naintindihan. Wala sa sariling sagot ni Troy, kaya naman muli ay natawa si Chara. This is serious, hubby. Ituloy na natin ang naudlot nating love story. Saad niya, kaya naman hindi na nakapagpigil pa si Troy dahil may tumulo ng butil ng luha mula sa mga mata niya. Oh, I miss my wife so much. Saad niya, saka hindi na nagsayang pa ng oras at mahigpit nitong niyakap si Chara. Muli ay tila nabuhay ang puso ni Chara dahil sa yakap na yon. Napaluha na rin siya pero hindi dahil sa lungkot kundi dahil nasa saya. Pakiramdam nito ay nakalaya na siya. Nakalaya mula sa sakit dahil sa ginawa nitong pagpapatawad sa asawa. Thank you for giving me another chance, Chara. I love you so much. Saad ni Troy sa kalagitnaan ng mahigpit nilang yakapan. I love you more. Please, huwag ka nang mawawala ulit. Saad naman ni Chara, sa kanito pinupunasan ang luhang sunod-sunod ng tumulo. Yay! Bati na si Mommy at Daddy! Rinig nilang sigaw ng isa sa mga kambal, kaya naman napatingin sila roon. Malawak na napangiti si Chara nang makita ang triplets nilang excited din na lumapit sa kanila para makisali sa yakapan at ngayon ay nag-group hug silang 5. We love you, Mommy and Daddy! Sabay-sabay na saad ng triplets habang nakayakap pa rin sa mga magulang nito. We love you too, kids! Sagot naman ni Chara at Troy, saka sila nagtinginan. Malawak na ngayon ang pagkakangiti nila at halatang genuine na genuine ito. Nakatayo na rin di kalayuan sa kanilang mga magulang ni Chara. Nakaakbay si Henry kay Leonie habang nakangiting pinagmamasdan ng anak nilang may sarili na ring pamilya. Kalaunan ay inaya sila ni Chara para makisali sa group hug nila saka sila kumuha ng litratong magpapamilya. Ipinaskil yon sa bahay na ni Chara at Troy kung saan sila dating nakatira. Wala nang iba pang mahihiling si Chara dahil halos natupad na lahat ng pangarap nito. They are blessed with instant 3 kids na makukulit at bibo. Samahan pa ng kwela nitong asawa na nasasabayan lagi ang trip ng mga bata. Naging home sweet home ang minsan nilang inabandonadong tahanan dahil sa masakit na nangyari noong nakaraan. Nabuhayan muli ang mga puso nila kasabay ng pagkabuhay